Magandang araw sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa isa na namang araw ng food delivery mga dre, at this time tayo ay magsiskip the dishes mga dre. So samahan nyo ako at simulan na natin to. Let's go! At yun nga mga dre, katulad ng sinabi ko sa intro kanina ay mag-skip the dishes tayo ngayong araw na to. Ngayon nga pala mga dre ay Sunday so araw ng linggo ngayon, at titingnan natin kung anong oras kung magkano ang ating kikitain ngayong araw ng linggo sa skip the dishes So siya nga pala mga dre, mamaya pagkatapos ng video ay titingnan natin yung total nating kinita sa loob ng 3 araw, including yung gagawin nating delivery ngayon Kasi mga dre, hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo. Ako kasi mga dre nagde-deliver every weekends pero kasama yung Friday. So hindi naman ako araw-araw talaga nagde-deliver mga dre. So nagde-deliver ako ng Biyernes pagkatapos ko sa trabaho, Sabado at saka tuwing Linggo So kaya nga lang, syempre kapag may schedule tayo na skip the dishes, ay skip the dishes ang aking ginagamit pero kapag wala naman tayong schedule na nakukuha sa skip the dishes, kasi hindi naman parating binibigyan ako ng skip the dishes ng schedule may mga availability lagi ako, nakaset na yung availability ko sa kanila, paulit-ulit yun every Friday to Sunday, pero hindi naman lagi silang nagbibigay ng schedule sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun pero yun talaga ang kalakaran ng skip the dishes. So kapag wala akong delivery ng skip the dishes mga dre, ay doon ako nag-Uber Eats So yun yung ipinapalit ko, dahil sa Uber Eats sabi ko nga is wala naman talagang scheduling dyan So pumunta ka lang sa app, mag-online ka lang at makakakuha ka na ng mga order. So ang ating schedule mga dre sa skip the dishes ngayong araw na ito ay 11:15, kung hindi ako nagkakamali, 11:15 to 3:15 ng hapon. So maiksi lang mga dre, tingnan natin kung sabi ko nga magkano kikitain natin ngayon ay alas 11:09 pa lang ng umaga. So meron pa tayong ilang minuto bago natin simulan ang pagde-deliver using skip the dishes. So tingnan natin mamaya, mag-online lang ako at tingnan natin ang ating first delivery sa skip the dishes ngayon. Okay? So sige, kita-kita tayo mamaya mga dre. A few inches later. So mga dre, habang naghihintay ako ng order, lumipat ako dito sa isang plaza malapit dito sa bahay namin, sa tinitirang namin. At madalas kapag nag-uumpisa ako, dito ako nagsisimula. Marami kasing parking spot dito at saka malapit sa mga kainan. So sa ngayon mga dre, yan, hinihintay pa rin natin, nagmamatch ng order. At 11:19 na, nagsimula tayo is 4 minutes na nakakalipas hintay-hintay lang tayo, ganyan naman lagi kailangan lang maghintay. Kung may tiyaga, sabi nga nila, kung may tiyaga ay may nilaga So ilang minuto pa na paghihintay at malamang makukuha din natin yung ating first order. A few moments later. At yun na nga mga dre, pumasok na yung ating first order. Bali lang to, 650 McDonald's, at ang tatakbin natin ay 3.7 kilometers lang So first order 650, base pay lang yan, pero kunin na rin natin, accept natin yung offer at deliver na natin to mga dre. At yun, first delivery done mga dre So McDonald's lang naman yun, at kinuha ko yung delivery doon sa loob ng Walmart kasi yung McDonald's na kinuha ko ng order nasa loob ng Walmart. So hindi ko na na-film kasi bawal yata mag-film sa loob ng Walmart. But anyways, na-deliver ko na doon sa customer. Tinawagan ko siya kasi sabi niya ang instructions niya doon sa app is tawagan siya doon sa number niya. So tinawagan ko siya at hinand over ko na sa kanya yung order niya. At walang kasunod yung order, so meron lang tayong
kinita na 650 doon sa order na yon. At syempre hintay-hintay lang din tayo ng susunod nating order mga dre, ano? At hopefully magandang kitain natin ngayong araw na ito. Dahil nung Friday mga dre, mabanggit ko na rin is maganda ang kinita natin sa Skip the Dishes. At the end of this video ay sasabihin ko sa inyo kung magkano kinita ko doon at i-adapt natin ang lahat ng kinita ko sa loob ng 3 araw. Kasama yung Sabado kung saan Uber Eats ako, ano? So Skip the Dishes, Uber Eats at ngayon Skip the Dishes ang ginawa natin sa food delivery. Mamaya total sabihin ko yan sa inyo, no? So sige, hintay-hintay pa tayo ng pangalawang order natin at hopefully magkaroon agad tayo, no? Para hindi naman sayang ang oras natin. Ayan, second order natin mga dre, another 650 chat time, kukunin natin sa chat time at 6 kilometers lang naman. So 650, 6 kilometers, okay na yan, kunin na natin, accept offer, let's go mga dre. Okay, second delivery mga dre, tapos na at sa ngayon wala na naman tayong order na pumapasok, so hintay-hintay ulit tayo. At kung mapapansin nyo dre, mga dre, ay makulimlim ang panahon, ano? Kung nakita nyo dun sa isang video na nagdadrive ako, yung ulap talagang sobrang makulimlim. So nag-expect ako na may malakas na ulan na darating. At tingnan natin, ano, kapag umuulan, madalas nag-expect ako na siguro magiging maganda ang delivery natin ng mga papasok na orders. Kasi sa totoo lang mga dre, ay itong nakalipas na itong last week, ano, ay sobrang extreme ng weather ngayon dito sa amin. Mula Lunes hanggang Miyerkules ay napakainit, sobrang humid, ano. Tapos nito namang pumasok ang Huwebes, Biyernes, pati itong Sabado ay sobra naman ang kulimlim ng panahon, ano, at talagang ang lakas pa ng ulan sa hapon. So nung Friday, feeling ko kaya rin maganda yung kinita ko mga dre, eh, dahil din sa ulan, sobrang lakas ng ulan. At kung maalala nyo sa previous video ko, sinabi ko na ang isa sa mga factor kung gaano kalakas o kahina ang isang order ay dahil sa panahon. Ibig sabihin, kapag magandang panahon, ang tendency ng mga tao ay lumabas at kumain sa labas. Pero kapag makulimlim ang panahon at maulan, ay syempre hindi sila lumalabas at ang tendency nila ay umorder na lang ng pagkain through delivery apps. At sa ngayon, tingnan natin, ano, dahil ilang araw na nga mula Friday, Saturday at ngayon nga Sunday ay nag-expect tayo ng ulan. Tingnan natin kung maganda ang ating kikitain sa araw na ito, ano. Yan, oh, lakas ng hangin mga dre. Tapos yan, medyo umuulan na. Bukas pa pala yung bintana ko. So tingnan natin. Sana makakuha agad tayo ng third order para dire-diretso na tayo. Time check natin ngayon mga dre, alas 12:07 na. So lunch time na kung tutusin at supposedly peak times ngayon, ano, pero ewan ko ba kung bakit medyo madalang ang order sa Skip ngayon. So, anyway, wala naman tayong magagawa, hintay-hintay lang. So go, let's go, hintayin natin ang susunod na order. So yun mga dre, naihatid na natin yung order natin dito sa
customer at kanina nga pala dalawang magkasunod na order yung nakuha natin. Yung isa ay $8 at isang another $8 something. May putali pero more or less kumita tayo ng mga $16 doon sa dalawang magkasunod na order na yun, at nahihatid ko sila pareha. So medyo okay yung delivery natin na yun. Ito nga lang tong pangalawa, medyo malayo-layo ng kaunti mga dre doon sa bahay namin. Pero anyways, okay lang naman yun kasi nasa loob pa rin naman tayo ng ating zone, So, mabanggit ko na rin lang nga pala mga dre, minsan curious din ako doon sa mga delivery dyan sa atin sa Pilipinas, Iniisip ko minsan pag nanonood ako, iniisip ko paano ba sila kumikita sa food delivery? Kasi minsan nakikita ko ang bayad ng mga customer nila is cash, So, binabayaran sila. So, paano, halimbawa parang Lalamove o di kaya ay Grab food, ganyan. So, iniisip ko, paano kumikita ang Grab kung cash ang ibinibigay ng customer sa mga delivery rider, Siyempre, pag kinuha nila yon, pera na nila yon. Alam ko, siyempre, may way kung paano sila kumikita ang Grab food o ang Lalamove o kung ano mang klase ng food delivery app na meron sa Pilipinas, So, iniisip ko, siyempre, kailangan nilang kumita at kung cash yun ang malaking palaisipan sa akin mga dre. So kung alam nyo kung kayo ay mga food delivery rider na nanonood ng video ko, pwede kayong mag-comment sa video na to para may sabi nyo naman sa akin at para medyo maliwanagan din naman ako kung paano nga ba kumikita mga delivery app sa mga delivery rider na katulad ko at katulad nyo, So yun lang naman. Kasi dito ay lahat online, So kapag umorder ka kasi ng pagkain through app, it's either magbabayad ka ng credit card o di kaya debit card o di kaya ay Apple Pay. So lahat ay online. So ang ginagawa lang talaga namin is ihatid namin yung pagkain sa mga customers. Hindi na kami naniningil ng pera. Walang cash dito mga dre, So napakasimple lang ng proseso na ginagawa dito sa amin dito sa Canada. Pero sa Pilipinas hindi ko nga talaga kasi alam, So yun lang naman mga dre at okay. So sa ngayon, so far ilan na ba tayong order ngayon? So far meron na tayong 4 na order na ihahatid mga dre at maaga pa naman, Ang oras natin is 1:18 pa lang. Ang tapos natin ay 3:15 ng hapon at so far mga dre sa 4 na orders nakaka 32.32 pesos. $30.32 pa lang ang kinikita natin. So yun, medyo wala pa tayo sa quota mga dre. So, abang pa tayo ng susunod nating order. Malamang meron pa yan, alauna pa lang naman ng hapon. Okay, so abang-abang ulit tayo mga dre. At yun na nga mga dre, napalipat tayo ng lugar. Umalis na tayo doon sa pinag-deliveran natin at alam nyo naman kung ang dahilan kung bakit. Dahil yun ay residential area. Anyways, dahil naghihintay pa rin tayo at naalala ko na yung lugar na yun ay malapit lang dito sa Tim Hortons, bumili na rin tayo ng kape. Syempre mga dre, yan ay coffee is life tayo hindi ko nga alam bakit tayo mga Pilipino, kahit ang init-init ng hilig natin sa kape, Dito kasi ngayon sa oras na to mga dre, malakas ang hangin pero sobrang humid, mainit pa rin kahit malakas ang hangin. Kasi yung binubugang hangin din naman ng hangin, mainit din dahil nga humid. So yun, kung ewan ko, huwag kayo malito doon sa sinabi ko. Basta humid siya at dahil humid mainit. Pero eto, coffee is life mga dre, kape pa rin tayo. Cheers! Pero alam nyo nga pala mga dre, minsan ako nagtrabaho dyan sa Tim Hortons na yan. Siguro mga 4 na buwan din o 5 buwan. Nag-part-time ako dyan tuwing tuwing weekend, Sabado at Linggo. So ang oras ko dyan, kung hindi ako nagkakamali dati is parang around 7, nagsimula ako ng 7 ng umaga hanggang 2:30 ng 2 o'clock ng hapon. Napagdaanan ko rin yan, nag-Tim Hortons ako dati at okay naman nakita, mga dre. Part-time lang naman. Kaya lang, yun nga, katulad ng na-explain ko dun sa isa ko pang video, ayoko rin kasi dun ko na-realize na ayoko natatali yung oras ko, lalo na pag weekend. Kasi syempre 5 days na ako nagtatrabaho dun sa full-time job ko at iniisip ko na kung ang kukunin ko pa rin part-time is nakatali pa rin yung oras ko at kailangan ko tapusin yung oras ko tuwing weekends ay parang hindi ko na kaya, So mas maganda na sa akin yung ganito. Kapag kaayaw ko mag-drive, di sa bahay lang. At kapag gusto ko naman, kikita tayong magagawa tayo ng pagkakakitaan. So yun ang na-realize ko na gusto ko na lang gawin mga dre. Kaya nag-food delivery ako. At sa ngayon, awa ng Diyos, nandito tayo sa Vaughan, wala na naman tayong nakukuhang order dito. So plano kong lumipat ng Richmond Hill kasi usually kasi sa Richmond Hill kasi mga dre,
mas maraming umu-order doon at saka mas maraming nagbibigay ng tips. Dito sa Von, meron din pero mas madalang ang umu-order dito. Zone ko siya pareho, Von Richmond Hill, pero mas preferred ko na mag-deliver sa Richmond Hill dahil sabi ko nga mas maganda ang kitaan doon. So, ang gagawin ko siguro mga dre, tulad ng dati, tatapusin ko lang tong kape ko at magdadrive ako papunta sa Richmond Hill. Ano? So, yun, kita-kita tayo doon mga dre at hopefully along the way makakuha tayo ng order para naman sulit yung pagdadrive natin, ano? Oh, ayan mga dre, sabi ko sa inyo, lipat lang tayo, makakakuha tayo ng order dito eh, ano? $13 yan mga dre, kukunin lang natin sa KFC. Tanggapin na natin yan, let's go! At yun mga dre, nakuha na natin syempre yung ating order, no? At ito yung kinuha nating order, KFC. Ihahatid natin siya dito kay Peter. Peter ang pangalan, ano? So, starting route na natin. At pagkatapos ay navigate natin. Tingnan natin kung ilang kilometers to. 3.5 kilometers lang mga dre. So, madali lang to. Let's go! Wow, wow, wow! At nakuha na natin mga dre ang ating sumunod na order dito sa Markham Station Restaurant at deliver na natin to mga dre, ano? So starting route na tayo, puntahan na natin yan mga dre nang makarami tayo. At yun mga dre, natapos na natin ang ating shift ngayong araw na ito mga dre at naka-4 na oras na naman tayo. Nagsimula tayo ng 11:15 at ngayon ay 3:12 pa lang ano mga dre. Supposedly matatapos tayo ng 3:15 pero sinabi na ng shift sa akin na pwede ko nang i-end yung shift ko kasi siguro dahil less than 10 minutes na lang yung natitira at wala na namang pumapasok na order. So ganun talaga ang ginagawa ng skip, ano, pag malapit ka ng matapos sa shift mo at wala at na-expect na nila na hindi ka na makakakuha ng ibang order, ay sasabihin nila sa'yo na pwede ka nang mag-end ng shift. At yun na nga ang ginawa ko mga dre, ano. So ngayon isa-summarize natin ang kinita natin sa araw na ito mga dre. So bago ko sabihin kung magkano ang kinita natin ngayon ay sasabihin ko muna sa inyo kung nakailang order tayo, ano. So ayon sa aking ayon sa banal na kasulatan ng cellphone ko mga dre, nakagawa tayo ng 7 orders ngayong araw na ito. At ang kinita natin sa 7 orders na yan ay 57.89, ano? So hindi na masama mga dre, 57.89. So on average pa rin siya dahil sabi ko nga sa inyo, ang average natin sa 4 hours sa pag-food delivery ay around $50 to $60. So kumita na tayo mga dre ng ating quota, no? So actually ang quota ko is $50 nga in 4 hours. Pero dahil 57.89 na kinita natin mga dre, it's more than enough, okay? At katulad din mga dre, nung sinabi ko sa inyo kanina bago tayo nagsimula, ay sasabihin ko rin sa inyo yung kinita ko noong Friday sa Skip the Dishes at ang kinita ko kahapon sa Uber Eats. At ating isa-sum up yung kinita natin sa 3 araw ng pagde-deliver for this weekend, ano? Noong Friday ay naka-10 orders naman ako nung araw na yon mga dre. At sa 10 orders ay kumita ako ng 99.79. So kulang na lang ng
na 21 cents ano para sa $100. Muntik na tayong naka-100 dolyar ano. So 99.79, 10 orders ang natapos natin noong Friday mga dre ano. So 'di ba ang ganda ng pagka-deliver natin nung araw na yun mga dre ano. At nung Sabado naman mga dre ay kumita tayo sa Uber ng $66.54. Ayun ang kinita natin noong Sabado. At nag-drive ako ng 4 hours and 20 minutes with Uber. At kung ating isa-sum up lahat ng kinita natin, so $66.54 plus $99.79 at yung kinita natin ngayong araw na to na $57.89, kumita tayo mga dre ng $224.22. Ano, di ba ang ganda ng kita natin? $224.22 mga dre. Ang laki ng kinita natin ngayong weekend na to ano. At bukod dun nga pala mga dre, nung Monday ay nag-Uber Eats ako ano. Actually hindi ako pumasok nung Monday ano. Ayan, ate na lang yan mga dre ano. So ang ginawa ko ay sa halip na nakatambay lang ako sa bahay ay nag-delivery din ako nung Monday. At yung kinita ko nung Monday, supposedly papasok yan tong kasama itong $224.22. So this week papasok lahat-lahat. At yung kinita ko nung Lunes na yon mga dre sa Uber ay tingnan natin ano, ay 60.75 no nung Lunes kumita tayo ng 60.75. Ibig sabihin mga dre, pag binayaran na tayo ng Uber, i-add natin yung 60.75 dyan sa kinita natin. Pagsama-samahin na natin para hindi masyadong komplikado mga dre ano. So 60.75 plus 224.22 na kinita natin ngayong weekend, so i-add natin ay lahat-lahat mga dre ay meron tayong $284.97. Ano yan ang kinita natin mga dre, hindi na masama yan ano. Magkano ba yan sa pesos? 284.97. So i-multiply nyo na lang sa 40 pesos at malalaman nyo na kung magkano ang kinita natin ngayong week na to sa Uber Eats at saka sa Skip the Dishes. So ayun mga dre ano, so masasabi kong maganda ang naging kitaan natin ngayong week na to mga dre sa pag-food delivery ano. Halos konting-konti na lang ay kumita na tayo ng $300 sa buong linggo na ito ano. Kita nyo naman, part-time lang natin yan mga dre, hindi pa natin yan, kumbaga hindi natin sinasagad-sagad ano. Kasi alam nyo ang iba mga food delivery drivers dito, araw-araw silang nagda-drive. Imagine niyo yung kinikita nila sa loob ng isang linggo. Ako pa weekend lang ako mga dre ano. Syempre ayoko naman na parang napapagod tayo, sayang naman ang pahinga no. Kailangan meron din tayong tinatawag na work-life balance ano mga dre. So yun, so ginagawa ko lang yung pag-food delivery every weekend at kita nyo naman kumita tayo ng $284. Hindi parating ganyan ano. Baka isipin nyo ang laki-laki na kinikita ni Dennis sa food delivery ano. Hindi naman mga dre. Actually sabi ko nga sa inyo ang quota ko is $50. So ibig sabihin kung nagda-drive lang ako ng Friday to Sunday, ang ina-expect ko na minimum nakita ko mga dre is $150 lamang. So lagi ko naman nakukuha yon mga dre, $150 at least. Minsan eksaktong $150 at minsan naman mas mataas ng konti, mga $180, $160. So depende ano. Kung kumikita ka ng $60 every day, o di meron kang $180, di ba? Pero hindi naman parating ganyan. So katulad nga na lagi ko sinasabi, yan ay pamamasada ano. So ibig sabihin hindi naman pare-pareho ang kinikita mo. Pero syempre at least meron ka dapat, sabi nga meron ka dapat boundary, which is para sa akin yun ay $50 per day ano. So yun ang aking boundary sa weekend na pagdadrive ko at food delivery dito sa Canada. At yun na nga mga dre ano. So dahil natapos na natin ang ating shift sa Skip the Dishes, ay dito ko na rin muna tinatapos ang aking vlog for today mga dre. At sana po ay magkita-kita muli tayo sa susunod ko pa mga vlog ano. At siguro sa mga susunod nating vlog gagawa naman tayo ng ibang mga content maliban sa pag-food delivery para hindi naman kayo masyadong nagsasawa ano. Lagi na lang food delivery to si Dennis wala na ba itong buhay sa mundo ano. So yun ano. So sana po ay lagi kayong mag-iingat at lagi po tayong magpapasalamat sa araw-araw. At hanggang dito na lamang po muna at magkita-kita po tayo sa susunod ko pa mga vlog mga dre. At God bless po sa inyong lahat.